Magandang araw sa iyo. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang medyo komplikado pero mahalagang desisyon ng Korte Suprema. Ito yung kaso ng Philippine Heart Center o PHC laban sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Yung tanong, dapat ba magbayad ng amilyar, yung real property tax, ang isang institusyon gaya ng PHC? Titignan natin ano yung mga argumento at syempre yung naging hatol ng Korte Suprema. Base ito mismo sa opisyal nilang desisyon. Okay, simulan natin. Paano nga ba nagsimula itong gusot na ito? Ano bang ugat nito? Eto. Nagsimula ito, mga 2004 pa. Yung Quezon City government, siningil nila yung PHC. Malaki-laki yun, mahigit 36 million daw para sa mga hindi raw nabayarang amilyar, para sa 11 lupa at gusali. 36 million. Wow! Oo. Tapos, para makolekta, mo-issue sila nung tinatawag na warrant of levy. Parang utos na, kumpiskahin yung ari-arian para ipambayad utang sa buwis. At nung 2011, umabot sa punto na naibenta pa sa public auction yung mga ari-arian. Ang bidder, yung Quezon City government din mismo. Grabe. So talagang umabot sa bentahan. Natural lang na umalma ang PHC dito, di ba? Oo naman. Siyempre, hindi sila pumayag. Ano ngayon yung naging depensa, yung katuwiran ng PHC? Bakit? Sabi nila, hindi kami dapat magbayad niyan. Well, may tatlo silang pangunahing argumento. Una, sabi nila, may tax exemption daw sila. Nasa batas daw na lumikha sa kanila yon, yung Presidential Decree 673. At pinalawig pa ng Letter of Instruction 1455. So may legal basis daw sila from the start. Okay, exemption based sa creation law nila. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung standard na depensa ng mga charity. Bilang charitable institution daw, yung mga ari-arian nila na ginagamit actually, directly, and exclusively, ito yung key phrase. Yung talagang direkta at para lang sa kawanggawa. Eksakto. Yung mga ganong property daw, exempted sa buwis under the Constitution mismo, at saka sa local government code. Makes sense for a charity. Tapos, yung pangatlo, sabi mo kanina, parang ito yung naging pinakasentro ng diskusyon. Oo, ito yung pinaka-technical at crucial siguro. Iginiit ng PHC na sila ay isang government instrumentality with corporate powers o GICP. Importante ito, hindi raw sila GOCC, yung government-owned or controlled corporation na usually for profit. Iba daw ang GICP. Okay. Anong implikasyon kung GICP sila? Kasi bilang GICP, sabi nila, sakop sila ng exemption sa Section 133 at 234 ng Local Government Code. Basically, sinasabi ng sections na yan na hindi pwedeng patawanan ng buwis at mga singilin ng local governments ang national government, mga ahensya nito at mga instrumentalidad. Parang sinasabi nila, hoy QC, LGU ka lang. Kami, instrumentality ng national government. Hindi mo kami pwedeng buwisan. Ganon. Interesting yung GICP versus GOCC distinction. Pero, syempre, hindi naman siguro basta pumayag ang Quezon City dyan. Ano ang kontra nila? O naman may sagot ang QC. Ang pangunahing banat nila, hindi raw totoong exempt ang PHNC kasi malaking parte daw ng mga properties nila ginagamit for commercial purposes. Yung mga pinapaupahan. Oo, pinapaupahan daw sa mga private companies. Binanggit pa nga yung Globe, Jollibee, Chowking. Sabi ng QC, kita nyo, hindi naman purely charity yan. Dagdag pa nila kung may exemption man daw, dapat napatunayan yan ng PHC. May proseso daw kasi sa Section 206 ng Local Government Code para dyan. At may mga technical issues din silang ni-raise, like hindi raw na-exhaust yung administrative remedies, yung mga procedural na bagay. Okay, so magkabilang panig, may mabigat na argumento. Si PHC, GICP daw sila. Si QC, hoy, nagpapaupa kayo. Saan ngayong pumunta ang Korte Suprema? Ano ang final word nila dito? Well, sa huli, kinatigan ng Korte Suprema ang PHC. At napaka-importante na mga sinabi nila sa desisyon. Una, kinumpirma ng Korte, ang PHC
Totoo nga, isa siyang GICP. Nilinaw nila ang definition nito. Paano nila dinefine? Sabi nila, ang GICP ay isang ahensya ng national government. Hindi siya part ng regular department structure. May special functions ito sa kaso ng PHC, Health Services. May sarili siyang charter, may corporate powers like pwedeng pumasok sa kontrata, pero hindi siya GOCC. At dahil GICP ito, Pasok sila sa tax exemption under the local government code laban sa LGU taxes, tama ba? tama, yun nga ang sinabi ng korte. Malinaw daw sa sections 133O at 234A na exempted ang mga GICP sa real property tax na pinapataw ng LGU. So, clear na clear yung GICP status at yung exemption. Oo, pero meron pang dinagdag. Sinabi rin ng korte na yung mga ari-arian mismo ng PHC na ginagamit for public service like yung mismong hospital, ay maituturing na property of public dominion sa ilalim ng civil code, pag-aari ng publiko, kumbaga. Na ang ibig sabihin ay... Sale, like auction? Okay, gets. Pero balik tayo dun sa issue ng QC. Paano yung mga pinapaupahan? Kasi parang may point sila doon na hindi naman yun ginagamit directly for public service. Ito yung magandang linaw ng korte. Inulit nila yung existing doctrine on beneficial use. Sabi nila, totoo, kapag ang beneficial use, yung pakinabang sa paggamit ng isang government property, ay napunta na sa isang taxable entity like a private company, yung tax exemption sa pagbabayad ng real property tax ay hindi na nga applicable dun sa specific na parting pinapaupahan. May buwis dapat doon. So dapat may magbayad ng buwis para doon sa mga pwesto ng Jollibee, ganun. Oo, pero at ito yung crucial, na sinabi ng korte ang may responsibilidad na magbayad ng buwis ay yung lessee, yung pribadong kumpanya na umuupa, hindi ang PHC. I see. So mali pala yung ginawa ng QC na yung PHC mismo ang hinabol nila at yung mismong lupa ng PHC ang nilevy at binenta nila. Eksakto. Mali yung naging remedy ng Quezon City. Kahit pa may portions na list out, ang dapat nilang ginawa ay singilin yung mga private lessees para sa buwis nung karte na inuupahan nila. Hindi pwedeng gamitin ang levy, yung pagkukumpiska, laban sa ari-arian ng isang government instrumentality tulad ng PHC. Protektado ang PHC property dahil GICP ito at public domain yun pa yung iba. At interesting point pa, sabi ng korte, hindi rin naman daw napatunayan ng QC kung alin talaga doon sa 11 properties ang may umuupa at kung nasabihan ba ng tama yung mga lessees na yon about the tax. Wow, talagang detalyado ang naging pagsuri ng korte. So, napakalinaw na ng sitwasyon. Ang final na hatol, therefore, ay... Pinawalang bisa ng Korte Suprema yung desisyon ng Court of Appeals na pabor sa QC. Tapos, idineklara nila. Una, ang PHC at ang mga ari-arian nitong ginagamit directly sa hospital operations ay talagang exempt sa real property tax ng Quezon City. Pangalawa, lahat ng tax assessments, delinquency notices, pati yung warrant of levy na in-issue ng QC laban sa PHC, lahat yon void, walang bisa. At pangatlo, syempre yung public auction sale noong July 7, 2011 kung saan naibenta yung properties ay ideklarang void din, balik sa PHC lahat. Napaka-landmark pala nitong kaso na to. Talagang linaw nito ang status ng mga GICP, yung limits ng taxing power ng LGU, at yung tamang paraan kung may beneficial use na involved. Oo, napaka-importante nito para sa lahat ng government instrumentalities at pati na rin sa mga LGU para alam nila ang hangganan ng kanilang kapangyarihan. Maraming salamat sa paghimay niyan. Walang anuman. At bilang pangwakas siguro, isang bagay na maiiwan sa isip mo at ng mga nakikinig. Kung ang rason sa exemption ng GICIP ay para yung pondo ng gobyerno, hindi lang lilipat mula sa isang bulsa papunta sa isa pa. National versus local, di ba? Paano kaya natin masisiguro na yung mga GICIP na okay, kumikita sila sa pagpapaupa ng assets nila, na yung kita na yun ay talagang nagagamit para sa public service mandate nila? Hindi ba posibleng mapunta lang din sa ibang bagay o baka sa pribadong pakinabang pa ng ilan sa loob? Isang bagay na siguro dapat pag-isipan natin. Magandang punto yan para sa ating reflection. Maraming salamat ulit.